tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding kaguluhan ang sumiklab ngayon sa Belfast, Northern Ireland matapos ang isang marahas na serya ng protesta laban sa mga imigrante na mabilis na lumaganap sa buong lungsod. Ang gulo ay nagsimula ng opisyal na sampahan ng kaso ng pulisya ang isang lalaking Sudanese dahil sa isang madugong pag-atake gamit ang kutsilyo. Agad na nagpadala ang mga otoridad ng mga armored vehicle upang pigilan ang lumalalang karahasan sa mga kalsada. Sa gitna ng lumalalang kaguluhan, nagtipon-tipon ang mga nakamaskarang kabataan sa iba't ibang estratehikong bahagi ng lungsod. Sinunog ng mga mararahas na rallyista ang ilang sasakyan, kabilang ang isang pampublikong bus sa silangang bahagi ng Belfast. Kitang-kita sa mga ulat ang makapal na usok at ang matinding tensyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga nagpoprotestang galit na galit dahil sa naganap na insidente ng pananaksak. Ang pangunahing mitsa ng galit na ito ay ang naganap na pananaksak noong Lunes ng gabi sa hilagang bahagi ng Belfast. Isang biktima ang nagtamo ng malubha at kritikal na sugat sa leeg at ulo matapos ang marahas na pag-atake. Ang suspect na kinilalang isang mamamayang Sudanese ay opisyal ng kinasuhan ng lokal na pulisya na lalo pang nagpaalab sa damdamin ng mga lokal na residente laban sa mga dayuhang naninirahan sa bansa. Mariing kinundena ni British Prime Minister Keir Starmer ang naganap na pananaksak at tinawag niya itong isang sickening o nakakasuklam na krimen. Mabilis ding kumalat sa iba't ibang social media platform ang video ng mismong pag-atake na nagdulot ng malawakang galit at matinding pangamba sa buong publiko. Ito rin ang naging mitsa ng mabilis sa pag-organisa ng mga marahas sa kilos protesta sa mga pangunahing lansangan ng Belfast ngayon. Idineklara na ni Northern Ireland Assistant Chief Constable Ryan Henderson ang buong sitwasyon bilang isang critical incident o critical na insidente para sa seguridad. Ayon sa pamunuan ng pulisya, lubos nilang nauunawaan ang takot at galit na nararamdaman ng publiko sa kasalukuyan, ngunit nanawagan sila ng kahinahunan upang hindi na lumala pa ang pinsala sa mga ari-arian at maiwasan ang anumang pagkawala ng buhay. Ayon sa detalyadong ulat ng BBC, isang marahas na grupo ng humigit kumulang 100 kalalakihan ang nanalasa sa silangang bahagi ng Belfast. Kanilang pinagbabasag ang mga bintana at marahas na sinira ang mga pinto ng mga tahanan sa isang residential street doon. Ang ganitong uri ng direktang pag-atake sa mga komunidad ay nagdulot ng labis na takot at matinding trauma sa mga residenteng walang kinalaman sa naganap na krimen. Ipinakita rin sa mga opisyal na ulat ng Sky News ang makakuha ng isang bahay na tuluyang nilamon ng apoy sa gitna ng kaguluhan. Hindi pa malinaw kung may mga nasugatan sa loob ng nasabing tahanan, ngunit patuloy ang mabilis na pag-apula ng mga bumbero sa ilalim ng mahigpit na proteksyon ng mga armadong pulis dahil sa banta ng mga nambabato at nanggugulong grupo na patuloy na umaali-alig sa paligid ng buong komunidad. Hindi lamang sa Belfast sumiklab ang tensyon ngayon. Sa lungsod ng London, hinarangan ng ilang dosenang nagpoprotesta ang sikat na Parliament Square upang showbiz ang kanilang suporta sa mga anti-immigrant na rally. Bagamat mas maliit ang bilang ng mga nagtipon doon kumpara sa Northern Ireland, malinaw na nagpapakita ito ng lumalawak na sentimiento ng publiko laban sa kasalukuyang sistema ng imigrasyon sa buong United Kingdom. Ang kasalukuyang gulo ay nagaganap sa panahon ng mataas na tensyon sa buong United Kingdom hinggil sa kontrobersyal na isyu ng imigrasyon. Maraming sektor ng lipunan ang nagpapahayag ng kawalang kasiyahan sa pamamahala ng mga dayuhang pumapasok sa bansa bilang mga naghahanap ng asilo. Ang marahas na reaksyong ito ay sumasalamin sa mas malalim na polarisasyon sa lipunang British tungkol sa pambansang seguridad at proteksyon. Paunang pinalala ang sitwasyon ng kamakailang pagpatay sa isang estudyante na pinusasan ng pulisya habang nag-aagaw buhay dahil sa mga sugat ng saksak. Ang salarin na isang lalaking Sikh ay maling nagbintang na siya ay biktima ng isang racist attack. Ang kontrobersyal na kasong ito ay nag-iwan ng malalim na lamat sa tiwala ng publiko sa hustisya at lalo pang nagpainit sa usapin ng lahi at krimen sa buong bansa ngayon. Sinasamantala naman ng mga populisang partido ang pagkakataon upang punahin ang patakaran sa asilo ng Britanya. Ayon sa kanila, ang kasalukuyang maluwag na sistema ay nagpapahintulot sa mga mapanganib na individual na makapasok at manirahan sa bansa nang walang sapat na pagsusuri
Ang ganitong uri ng diskursong pampolitika ay lalong nagbibigay ng katwiran sa mga marahas na aksyon ng ilang radikal na grupo sa mga kalsada. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ang Northern Ireland ng ganitong kaguluhan. Noong nakaraang taon, nagkaroon din ng mga katulad na marahas na protesta dahil sa galit ng publiko sa isang umano'y kaso ng panghahalay na kinasangkutan din ng mga dayuhan. Ang paulit-ulit na pattern na ito ay nagpapakita ng marupok na kapayapaan at ang mabilis na pagsiklab ng galit ng komunidad kapag may usapin ng krimen at dayuhan. Ipinaliwanag ni Assistant Chief Constable Ryan Henderson na ang tangkang pagpatay noong Lunes ay natural na magdudulot ng iba't ibang emosyon sa mga tao mula sa takot hanggang sa matinding galit. Gayunpaman, binigyang diin niya sa isang press conference na ang paggamit ng karahasan at pagsira sa mga ari-arian ng komunidad ay hindi kailanman magiging katanggap-tanggap at makatwirang solusyon sa anumang suliranin ng bansa. Upang mapanatili ang kaayusan at protektahan ang mga sibilyan, nagpakalat ang pulisya ng mga karagdagang puwersa at mga armored vehicles sa mga estratehikong lugar sa buong Belfast. Ang mga sasakyang ito, na karaniwang ginagamit lamang sa mga malalalang kaguluhang sibil, ay patunay kung gaano kaseryoso ang banta ng kasalukuyang riot sa pangkalahatang seguridad at katatagan ng buong rehiyon ng Northern Ireland sa kasalukuyan. Malaki ang naging papel ng social media sa mabilis na paglaganap ng gulo sa Belfast. Ang mabilis na pag-share ng video ng pananaksak ay nagdulot ng agarang reaksyon ng galit mula sa libu-libong netizens nang walang sapat na beripikasyon sa mga detalye. Nagbabala ang mga eksperto na ang maling impormasyon at mga mapanulsol na post online ay lalo lamang nagpapalubha sa sitwasyon at nag-uudyok ng karahasan sa totoong buhay. Sa kabila ng tindi ng pag-atake, nilinaw ng mga otoridad na ang insidente ng pananaksak ay kasalukuyang hindi itinuturing bilang isang gawaing terorismo. Ito ay itinuturing na isang kriminal na pagkilos. Bagamat ang epekto nito sa lipunan ay nagdulot ng malawakang destabilisasyon dahil sa pagsakay ng mga grupong may agenda laban sa imigrasyon na nagnanais na samantalahin ang sitwasyon para sa kanilang sariling interes. Ang mga ganitong eksena ng karahasan ay nagdudulot ng negatibong epekto sa imahe ng Northern Ireland sa buong mundo. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap na makamit ang kapayapaan at katatagan pagkatapos ng makasaysayang The Troubles. Ang muling pag-usbong ng marahas na kaguluhan sa mga kalsada ay nagiging sanhi ng malaking pangamba sa mga lokal na negosyo, dayuhang mamumuhunan at mga turista na nagnanais bumisita rito. Ang debate sa imigrasyon sa United Kingdom ay nananatiling isa sa pinakasensitibong paksa sa politika ngayon. Habang iginigiit ng ilan ang pangangailangang humanitarya na magbigay ng asilo sa mga nangangailangan, binibigyang diin naman ng iba ang kakulangan sa vetting process at ang banta sa pambansang seguridad. Ang kawalan ng balanse sa usaping ito ang patuloy na nagpapakulo sa matinding galit ng maraming mamamayan. Nakaharap ngayon si Prime Minister Keir Starmer sa malaking hamon na patatagin ang seguridad habang tinutugunan ang mga lehitimong pangamba ng mga mamamayan. Inaasahang magpapatupad ang kanyang gobyerno ng mas mahigpit na mga hakbang laban sa mga mapang-abusong rallyista kasabay ng masusing pagsusuri sa mga umiiral na patakaran sa seguridad at imigrasyon upang maiwasan ang mga katulad na trahedya sa hinaharap na panahon. Patuloy na babantayan ang aming himpilan ng mga susunod na kaganapan sa Belfast at sa buong United Kingdom upang maghatid ng pinakabagong balita sa inyo. Manatiling nakatutok para sa mga pinakahuling balita at malalimang pagsusuri dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang pinagmumula ng pandaigdigang balita. Ako si magandang gabi sa inyong lahat at manatili tayong ligtas sa anumang dako ng mundo.